Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, high frequency words at pag-unawa ng parabola. Nakakita na ba kayo ng isang tsubibo? Saan natin ito madalas makita? Nakasakay na ba kayo sa tsubibo? Sino ang nakasama mo nang sumakay ka sa tsubibo? Ano ang iyong naramdaman nang sumakay ka sa tsubibo? Mga bata, sa araw na ito ay makikilala ninyo ang batang si Del at kung bakit siya kinagiliwan ng mga tao sa kanyang paligid. Ano ang gagawin mo? Sabihin ang iyong gagawin sa mga sitwasyong ito. Nakapulot ka ng laruan. Nakakita ng nagkalat na basura sa daan. Nakakita ng mga hugasin sa lababo. Ano ang kahulugan? Piliin ang angkop na kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit. Si Del ay isang responsable na bata kaya tinutupad niya ang kanyang mga gawain sa bahay. Ang ibig sabihin ng responsable ay B. Marunong tumupad ng tungkulin. Pumunta si Del sa barangay hall upang ibigay ang pitaka kay Kapitan Ambo. Ang ibig sabihin ng kapitan ay B. Lider ng barangay. Dinala ni Del ang pitaka sa barangay upang maibalik ito sa may-ari. Ang ibig sabihin ng barangay ay C. Komunidad o lugar na tinitirhan. Umuwi si Del na may galak sa kanyang puso matapos purihin ng kapitan. Ang ibig sabihin ng galak ay C. Saya. Hinagkan siya ng kanyang mga magulang bilang pagpapakita ng pagmamahal. Ang ibig sabihin ng hinagkan ay B. Hinalikan. Basahin natin. Ang batang si Del. Si Del ay isang batang responsable at masipag. Tinutulungan niya ang kanyang pamilya sa gawaing bahay at sumusunod sa utos ng kanyang mga magulang. Hilig niya rin maglaro malapit sa nakatayong tsubibo sa may barangay hall. Isang araw, nakapulot siya ng pitaka habang naglalaro. Hindi niya alam kung sino ang may-ari kaya agad siyang pumunta sa barangay hall at ibinigay ito kay Kapitan Ambo. Pinuri si Del ng kapitan dahil sa kanyang katapatan at sinabi na hahanapin ang may-ari ng pitaka.
Ipinaalala ni Del na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang na ibalik ang mga napulot na bagay. Bilang gantimpala, binigyan siya ng tiket para makasakay sa Chubibo. Umuwi si Del ng masaya at ipinagmalaki siya ng kanyang mga magulang. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang ginagawa ni Del sa kanilang bahay upang makatulong? Ano ang nakita ni Del habang siya ay naglalaro? Ano ang ginawa ni Del sa pitakang kanyang napulot? Ano ang gantimpalang ibinigay kay Del at bakit niya ito natanggap? Ano ang aral ng kwento para sa'yo? Tukuyin mo. Tukuyin kung sino ang nagsasalaysay sa tula. Si Muning. Ako ay alaga ni Kaning. Ang pangalan ko ay Muning. Ang kulay ko ay itim. Kung tumakbo ako ay matulin. Makinang ang aking mata. Sa dilim ay kitang-kita. Balahibo ko ay maganda. Masdan mo at makikita. Kalaban ko ang aso, nabubugnot ako rito. Hindi ako nito maunawaan dahil ngiyaw ang aking alam. Ano ang pangalan ng alaga ni Kaning? Ano ang kulay ni Muning? Ano ang kayang gawin ni Muning sa dilim? Sino ang kalaban ni Muning? Sino ang nagsasalaysay sa tula? Gawin natin. Tukuyin ang nagsasalaysay o nagkukuwento sa bawat teksto. Tagpi ang tawag sa akin ng aking amo kapag mayroong magnanakaw. Aw, 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 ang malakas kong sigaw. Si tatay ay isang karpintero. Siya ay gumawa ng aming bahay. Upuan, pati dingding at mesa naming matibay. Ang aking mga mag-aaral ay masisipag at mapagmahal. Lagi nila akong binabati ng magandang araw. Si Nene ay ang aking malusog na alagang bata. Tuwing siya ay nagugutom, siya ay umiiyak ng malakas, kaya ako ay natataranta. Sakitin ang batang si Toto. Mahilig din siya sa mga sitsirya at soda. Kaya ngayon, nandito ulit siya sa ospital upang aking gamutin. Ikalawang araw. Salitang kilos. Sino sa inyo ang nakapaglaro na sa isang
palaruan. Anong mga laro ang iyong ginawa roon? Magbigay ng mga kilos na iyong ginagawa sa isang palaruan. Basahin natin. Tumatakbo. Tumatalon. Tumatawa. Umaakyat. Bumababa. Ano ang napansin ninyo sa mga binasang salita? Tama! Ang mga salitang ating binasa ay mga salitang nagpapakita ng kilos. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga pandiwa o ang salitang kilos. Basahin natin. Sa masayang palaruan. Isang hapon, si Lisa ay pumunta sa palaruan kasama ang kanyang mga kaibigan. Doon sila ay naglaro, tumakbo at tumalon sa damuhan. Si Ben ay umakyat sa hagdan ng slide at dumulas pababa habang siya ay tumatawa. Samantala, si Ana ay nag-ugoy sa duyan at umaawit ng masayang kanta. Si Liza naman ay naghagis ng bola at sumalo nito kasama ang kanyang kaibigan. Lahat sila ay nagsaya at nagbahagi ng kanilang laruan. Pagkatapos maglaro, sila ay umupo at nagpahinga. Sila ay nagpasalamat sa isa't isa sa masayang oras sa palaruan. Saan pumunta si Liza at ang kanyang mga kaibigan? Ano-ano ang mga ginawa ng mga bata sa palaruan? Sino ang umakyat sa slide at ano ang ginawa niya pagkatapos? Ano ang ginawa ni Ana habang nasa duyan? Ano ang ginawa ng mga bata pagkatapos maglaro? Basahin natin. Gamitin sa pangungusap ang bawat salita. Naglaro. Tumakbo. Tumalon. Umakyat. Umupo. Tumawa. Umaawit. Naghagis. Nagsaya. Nasaan ang kilos? Piliin ang salitang kilos sa pangungusap. Si Juan ay nagdidilig ng mga halaman. Ang salitang may kilos ay nagdidilig. Naglilinis ang mga mag-aaral sa paaralan. Ang salitang may kilos ay naglilinis. Si Maria ay mahilig magbasa ng mga alamat. Ang salitang may kilos ay magbasa.
Nagsisipilyo lagi ng ngipin si Luna. Ang salitang may kilos ay nagsisipilyo. Sinusuklay ni Lara ang kanyang mahabang buhok. Ang salitang may kilos ay sinusuklay. Ang pandiwa o salitang kilos ay mga salitang nagpapakita ng mga galaw o kilos. Gawin natin. Gumuhit ng paaralan. Mag-isip ng 5 salitang kilos sa loob ng paaralan at gamitin ito sa pangungusap. Ikatlong araw, pag-uugnay ng sariling karanasan sa kwento. Alam ninyo ba ang mga larong ito? Anong mga laro ang inyong kinahihiligan? Ano ang pagkakaiba ng mga laro ng lahi sa mga online games ngayon? Anong larong lahi? Gamit ang mga larawan, sabihin kung anong laro ng lahi ito. Ito ay larong tumbang preso. Ito naman ay larong sungka. Ito ay larong palo sebo. Ito ay larong pokpok palayok. Ito naman ay larong patintero. Bakit kailangan nating pahalagahan ang mga laro ng lahi? Anong mabuting epekto ng paglalaro ng laro ng lahi? Basahin natin. Ang kaarawan ni Ana. Inimbitahan ako ni Ana sa kanyang kaarawan noong linggo. Pagdating ko sa kanilang bahay, marami ng batang naglalaro at kumakain ng sorbetes. Niyaya ako ng kaibigan kong si Apet na maglaro ng habulan kasama si Nena at iba pang bata. Maya-maya, pinaupo kami ng tatay ni Ana upang ipaliwanag ang mga laro na aming gagawin. Naglaro kami ng iba't ibang laro ng lahi tulad ng patintero, luksong lubid, at taguan. Masayang-masaya kaming naglaro kahit napagod. Pagkatapos, kumain kami ng masasarap na pagkain at binigyan ng munting regalo. Umuwi akong masaya at ikinuwento ko sa aking mga magulang ang aking karanasan. Sino ang may kaarawan sa kwento? Ano ang ginawa ng mga bata bago magsimula ang mga palaro? Ano-ano ang mga larong nilaro sa kaarawan?
Ano ang ginawa ng mga bata pagkatapos maglaro? Bakit masaya ang nagsasalaysay nang siya ay umuwi? Ang aking karanasan. Ibahagi ang iyong sariling karanasan sa makikitang larawan. Gawin natin. Punan ang talahanayan ng iyong karanasan sa nakasulat na pangyayari. Ika-4 na araw. Pagtukoy sa salitang ugat ng salitang kilos. Nakakita na ba kayo ng hardin? Ano-ano ang madalas nating makita sa hardin? Ano-anong mga kilos ang maaari nating gawin sa isang hardin? Basahin natin. Magtanim. Magdilig. Maglinis. Umupo. Maglakad. Ano ang napansin ninyo sa mga salitang ito? Basahin natin. Ang masayang hardin. Isang umaga, si Mila ay pumunta sa kanilang hardin. Siya ay nagdidilig ng mga halaman at nagtatanim ng mga bagong bulaklak. Habang siya ay naghuhukay, nakita niya ang isang maliit na uod na gumagapang sa lupa. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Ben. Si Ben ay lumapit at tumulong sa pag-aayos ng mga halaman. Sabay silang naglinis, nagpulot ng tuyong dahon at nag-ayos ng mga paso. Pagkatapos, sila ay umupo at nagpahinga sa ilalim ng puno. Masaya nilang pinagmasdan ang kanilang hardin na naging malinis at maganda. Sino ang pumunta sa hardin? Ano-ano ang mga ginawa ni Mila sa hardin? Ano ang nakita niya habang naghuhukay siya? Sino ang tumulong kay Mila at ano ang ginawa niya? Ano ang ginawa nila pagkatapos magtrabaho sa hardin? Ano ang ugat? Piliin ang salitang ugat ng mga sumusunod na salita. Nagdidilig. Ang salitang ugat nito ay dilig. Nagtatanim. Ang salitang ugat nito ay tanim. Naghuhukay.
Ang salitang ugat nito ay B. Hukay. Lumapit. Ang salitang ugat nito ay C. Lapit. Tumulong. Ang salitang ugat nito ay B. Tulong. Ano ang salitang ugat? Ang salitang ugat ay ang pinakapayak na anyo ng salita. Salitang kilos, tumalon. Salitang ugat, talon. Kumain. Salitang ugat, kain. Nagsulat. Salitang ugat, sulat. Naglinis. Salitang ugat, linis. Sumayaw. Salitang ugat, sayaw. Ang salitang ugat ay ang pinakapayak na anyo ng salita. Ang salitang kilos ay nagsasaad ng ginagawa. Gawin natin. Bilugan ang salitang kilos at isulat ang salitang ugat nito. Halimbawa, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!